Masayang araw, mga ka-PL. May bagong achievement na naman ang Marcos administration, mga ka-PL. Abay, mantakin ho ninyo sa buong Asia. Tayo po ang nangunguna, mga ka-PL. Yes, numero 1 ho ang Pilipinas, mga kababayan. Abay, nahigitan pa po natin ang Cambodia at Macau, mga kababayan. Ganyan po katindi. Ang administrasyon ni Ngag-Ngag, mga kababayan. Kaya, ang mga BBM vlogger ngayon, tahimik ho dito. Sa bagong achievement ni Ngag-Ngag. Bakit hindi ninyo ito ipagsigawan sa buong bansa, sa buong mundo, mga Ngag-Ngag vlogger? Ba't ang tahimik nyo dito? Kami na lang ba ang magsasabi sa ating mga kababayan kung ano ang bagong achievement ni Mr. President at kayo tahimik lang? Wala kayong ibang content kundi puro Duterte, Quadcom, Inday Sara, at kung ano-ano pa. Abay, pagsigawan naman ninyo. Etong mga achievement kagaya nitong ipapakita ko sa inyo. Hindi kayo BBM vlogger. Kunwari lang kayo, nagpa-BBM vlogger kayo, pero ang content ninyo, Duterte. Dapat kung talagang BBM vlogger kayo, ipagsigawan ninyo. Ipagmayabang ninyo ang lahat ng mga bagong achievement ni Ngag-Ngag. Buti pa kaming mga DDS vlogger. Ipinagmamayabang namin. Eto na, mga kababayan. Ipakita ko sa inyo. Picture man lamang po ito, mga kababayan. Picture lang. Pero, mamaya, meron po tayong maikli at simpleng explanation lamang tungkol ho dito. Okay? Ayan o. Ano nakalagay dyan? 20 biggest gambling countries in Asia ngayong taong 2024, mga kababayan. Nangunguna po ang Pilipinas. Ito po ang bagong achievement ni Ngag-Ngag administration. Pumapangalawa lamang po ang Cambodia. Pumapangatlo lamang po ang Macau. Mga kababayan, ang tanong dito, nasaan yung malaking tax na kinikita ng ating gobyerno mula dito sa mga pasugalang ito? Ako'y hindi tutol. No? Dito sa nagnumero 1 tayo sa gambling countries sa taong 2024. Kung nagagamit ba ng maayos ang mga buwis mula sa mga pasugalang ito, mga kababayan. Kasi ako, nakarating po ako ng Macau. Ay, sorry, nahulog yung cellphone ko. Ayan, kunin ko lang Nakarating po ako sa bansang Macau, mga kababayan. At nakita ko po at nasaksihan ko talaga mismo ang napakaraming pasugalan ho doon. Casino. Kada hotel mayroon pong casino, mga kababayan. Pero sa palagay ko, nagagamit ho nila ng maayos ang kanilang tax mula sa mga pasugalan na yan para sa kanilang bansa. Progresibo ho sila Kung makakarating ho kayo sa lugar na yon o sa mga nakarating na, siguro naman nakita nyo po ang ganda ng bansang Macau. Bagamat maliit lang ito na bansa, pero progresibo ho siya. Nagagamit pong maayos yung tax na kinikita ng kanilang gobyerno mula po sa mga pasugalan na yan. Ang tanong sa atin, nasaan? Napunta po sa ayuda, mga o baka naman, mga kababayan, napunta po sa bulsa ng mga
ilang mga buhayang politiko na nariyan po ngayon na paligid-ligid, nakikita ho natin mga kababayan, walang iwang ginawa kundi puro pagpapabango lang. Oh, kunwari tutulong mag-aayuda, puta na, andun yung mukha nakadikit sa cellophane. O di ba? Hindi nagagamit ng maayos. Hindi ako tutol dito eh. Wala problema yan. Pero, ang isa sa mga tinututulan ko, etong ating mga kababayan, kasi mga kababayan, nalululong po sa sa sugal. Maliban na nga sa, lulong na nga sa droga, meron pang kasabay, nalulong pa rin sa sugal. Na, ganito na nga lang ang kinikita, no? Pinasusugal pa sa pag-aakalang, mali natin, baka swertehin tayo, manalo tayo, makapag-uwi ng pera sa pamilya. Kadalasan nga talo. Pag sugal, talo ka talaga madalas dyan. Manalo ka ng 1 beses, talo ka naman ng 10 beses. O di, wala, talo lagi. Di ba? Yan, tutol ako dyan. Kaya ako, hindi ako nagsusugal talaga At, ang tanong nasaan ang malaking tax na kinikita ng ating pamahalaan mula sa mga pasugalan? Hindi po nagagamit ng maayos. Hindi po katulad ng Macau. Di ba? Congratulations! Sa ngag-ngag administration, numero 1 na naman tayo. Hindi man lang tayo nakarinig ng, nangiya, ang Pilipinas, nangunguna sa may pinaka-tahimik na bansa sa buong Asia. Ayan. Ang Pilipinas, pinakamalinis na bansa sa buong Asia. Walang ganon. Meron pa, pinaka-delikado na bansa para sa mga turista. Laglag na naman, di ba? May lumabas na survey ganoon, mga kababayan. At marami pang mga survey kayong mga nakita na nangunguna o di kaya pumapangalawa o pumapangatlo ang Pilipinas. Hindi maganda ang imahe, nakakahiya, mga kababayan. Bilang isang Pilipino, hindi natin kaya iangat ang ating noo sa ibang lahi. Di ho ba? Nasaan yung sinasabi ni ngag-ngag nga sama-sama tayong babangon muli. Tapos, meron pa siyang isa na taas noo daw tayo kahit kanina. Paano natin itataas ang ating noo sa ganito? Sige nga, nasaan na? Wala. Katulad nga nito, mga kababayan. Dito sa kanyang statement, ewan ko saan lugar ito, kasama niya si Gatchalian, yung DSWD Secretary. Dito sa sinabi niya, natatawa na, sa sinabi niya na, nakapag-harvest na kami. Katatanim lang. Buti na lang, yung timing, sabi niya, hindi yung bagong ani, kundi nakapag-ani na. What? Ito yung video. Ipapanood ko po sa inyo, mga kababayan, kasi hindi ko masyadong kabisado yung sinabi niya itong video na lang. Ayan. Buti rin nakapag-harvest na tayo dito sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang so hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. Di ba? Kung gaano kagulo magsalita itong ating presidente, mga kababayan, wag niyo sabihin na hindi kayo naguluhan sa sinabi niya. Ako, siguro mga 50 ulit ko pinanood itong video bago ko naintindihan yung pinakatumbok na sinasabi niya o yung ibig niyang sabihin dito sa, ewan ko, nagkabol-bol man itong sinabi niya, mga kababayan. Sabi niya, kami nakapag-harvest na pero katatanim la. Walang pero Kami nakapag-harvest na, katatanim lang.
yung timing, buti na lang, hindi yung bagong ani. Nakapag-ani na kami. Tama ba? Oh. Yung una, medyo madali pa intindihin eh. Oh, yung sinabi niya, kami ka-harvest lang. Bagong tanim lang. Oh. Kung hindi po natin lalawakan yung ating pag-iisip doon, pag-unawa, di po talaga natin makukuha. Ang ibig niya siguro sabihin doon, mga kababayan, kami, nakapag-harvest na. Pero, sa ngayon, katatanim lang ulit. Ganon. Yun siguro ang ibig niyang sabihin doon, mga kababayan. Oo nga naman, nakapag-harvest na, at pagkatapos mag-harvest, at eto na, nagtanim na ulit kami. Sana ganun yung pagkapaliwanag. Kaso ho hindi ho mabuti yung pagkapaliwanag. Duktong-duktong man. Oh, hindi talaga maintindihan ng tao. Yung pangalawa namang sinabi niya, yung timing, buti na lang, hindi yung bagong harvest. Pero, hindi yung bagong harvest, nakapag-harvest na kami. Sabi niya ganon. Ang pagkakaintindi ko naman doon, buti na lang yung timing, nakapag harvest na kami, hindi yung bagong harvest. So, nakapag-harvest na muna sila, hindi yung mga bagong iha-harvest pa lang. Oo, na maaaring tinamaan ng mga sunod-sunod na bagyo. Yon sana, ganun sana yung ibig niyang sabihin siguro, mga kababayan. Kaso, hindi niya lang ma-deliver maigi ba? Kasi nga, bangag na naman siguro itong mama na ito. Hindi niya, tense ba tense? Alam yung mga adik ba yan? Hindi ko sinasabing adik siya, Hindi ko sinasabing adik siya. Yung mga adik, kapag ka nagsalita yan, wala yan sa, hindi nila may arrange na maayos ba? Kasi nga, tense yung kanilang utak, kung ano yung nasa utak nila, hindi lumalabas na bibig, hindi maayos yung pagka-deliver kasi po, alam niyo yung gulo-gulo isip nila eh. Tensyonado sila dahil sa amatso nila, mga kababayan. Mga kababayan. O, kaya, ganire ang nangyari. Pero hindi ko sinasabing adik siya. Bangag lang yung utak niya, mga kababayan. O, diba? O, yan po ang dalawang pag-usapan natin o napag-usapan natin. Congratulations sa bagong achievement ng Ngag-Ngag. Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.